Arangkada Balita! Para po yan sa isang oras muli ng balitaan dito sa Arangkada Balita ngayong araw nga ng Martes, February 20, 2024 at sa ating ulo ng mga balita. Arangkada Balita! Paano ka lang 100 pisong legislated wage increase? Lusot na sa ikatlaw tuling pagbasa dyan sa Senado. Arangkada Balita! Halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao bunsod ng LPA sumampa na sa mahigit 1 bilyong piso. Arangkada Balita! Panibagong oil price hike, kasado na ngayong araw na ito. Arangkada Balita! At para sa balita sa ibayong dagat, 25 katao patay sa landslide bunsod ng matinding pag-ulan ng snow sa Afghanistan. Arangkada Balita! Sa balitang pampalakasan, boxing champion Manny Pacquiao, nako, ikinalungkot ang desisyon ng International Olympic Committee. Arangkada Balita! At para sa balitang showbiz, Queen of Soul Jaya na aksidente sa Estados Unidos habang papunta sa concert ni Regine Velasquez. Arangkada Balita! At ang pinakaabangang viral news, English version ng paabot ng pamasahe sa jeep, nako, kinaliwan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan at narito na ang detalye ng ating mga balita. Lusot na sa ikatlo tuling pagbasa ang Senate Bill 2534 o ang dagdag na 100 pisong arawang minimum na sahod ng mga manggagawa at empleyado sa pribadong sektor. Saklaw ng panukalang lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Exempted naman sa minimum wage ang micro-enterprises o mga maliliit na negosyo na may tauhan na 10 pababa o kaya ang mga negosyong mababa ang kapital o puhunan na 3 million pesos o ang Barangay Micro Business Enterprises Act of 2002 at Wage Rationalization Act of 1989. Ayon naman kay Senate Committee on Labor Chairman Jinggoy Estrada, nararapat lamang ang dagdag na arawang sahod ng minimum wage earners lalo na sa panahon ngayon na walang tigil ang pagtaas sa mga bilihin at iba pang mga gastusin. Arangkada Balita! Nilinaw naman ni Senator Jinggoy Estrada na hindi kabilang ang mga empleyadong may managerial post sa kanilang isinusulong na 100 pesos wage hike. Binigyang diin ni Senator Estrada na tanging mga manggagawa lamang na sumasahod ng minimum wage ang saklaw ng nasabing bill. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na isinusulong nila ang nasabing bill dahil nakukulangan sila sa ipinatupad noong nakaraang taon na 40 pesos wage increase sa Metro Manila. Una kaya naman tayo nagkaroon ng panukalang batas na dagdagan yung o magkaroon ng legislative wage hike na 100 pesos ay dahil nakukulangan po kami rin sa ipinataw na wage hike dito sa Metro Manila na 40 pesos lang noong nakaraang taon. At ito pong panukalang batas na ito na 100 pesos ay across the board sa mga minimum wage earners lamang. Yung mga managerial posts ay hindi po sakop doon sa batas na yun. Yan ang tinig ni Senator Jinggoy Estrada sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, 11 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Kuha muna tayo ng, bago sa iba pang mga balita, kuha muna tayo ng latest, kaugnay sa taya ng panahon. Nasa linya po natin si Binibining Rhea Torres mula sa Pag-asa. Miss Rhea, good morning! Magandang umaga po sa inyo, magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw, easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling po sa dagat Pasipiko ang umiiral at nakakaapekto
sa silangang bahagi ng ating bansa. At dulot nga po ng epekto nitong easterlies, asahan po natin yung mataas na posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Caraga at Southern Leyte. So posible po ngayong araw yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit na lugar. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, partikular sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating kapuluan, generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. May mga tsansa pa rin ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, kadalasan sa hapon o sa gabi. At sa agot naman po ng temperatura sa piling syudad sa ating bansa dito sa Metro Manila, maglalaro mula 23 to 33 degrees Celsius, 15 to 26 naman para sa Baguio City, 24 to 32 para sa Legazpi City, Metro Cebu 25 to 32 at sa Metro Davao 24 to 33 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pa rin po mga kapalaot ang ating mga kabayang mga isda at yung may mga maliit na sakyang pandagat. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat. Yan po ang latest mula dyan sa Pag-asa sa pamamagitan po ni Binibining Rhea Torres. Arangkada Balita. Tuloy na tayo sa iba pang mga balita. Hinamon ni Senador Risa Hontiveros sa mga kongresista na tapatan ang panukalang dagdag na 100 piso sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Nabatid na pinuna ng mga kongresista ang isinusulong na wage hike sa private sector sa katwirang papatayin nito ang mga maliliit na negosyo. Nitong Lunes lamang ay pinasana sa kahapon huyan at uling pagbasa ang panukalang dagdag sahod. Kaya naman 100 peso legislated wage increase po ang tawag dyan. Kaya naman hirit ni Senador Hontiveros sa mga kongresista na tapatan at aprobahan din nila ang bill na ito tulad sa Senado alang-alang sa mga manggagawa. Arangkada Balita. Samantala, sumampa na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng TRAF o extension ng low pressure areas sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng pinsala ang Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Aabot sa 216 ang mga nasirang infrastruktura sa mga nabanggit na rehiyon kung saan 134 dito ay mula sa Davao Region. Pumalo naman sa mahigit kalahating bilyong piso ang pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa mahigit 19,000 na magsasaka sa Davao Region, Caraga at Bangsamoro Region in Muslim Mindanao o BARMM. Samantala nasa mahigit 1.5 million individuals naman ang naapektuhan ng naturang weather system sa Northern Mindanao, Davao Region, Sacsargen, Caraga at BARM. Arangkada Balita. 14 na minuto makalipas ang 5 ng umaga, sa iba pang mga balita, lumobo na sa mahigit 5 milyong piso ang naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Batay sa pinahuling datos ng NDRRMC, halos 2,000 pamilya nang naapektuhan o katumbas ng mahigit 7,000 individual mula sa 4 na barangay sa Maco. Sa nasabing bilang, halos 1,500 pamilya o 5,000 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa 13 evacuation centers. Kaugnay nito, 62 ang kabangayan din sa nasabing rehiyon ang tuluyang nawasak kahit patuloy na naghahanap ang pamahalaan ng paglilipatan ng mga nawalan ng tirahan. Arangkada Balita. Kaugnay niyan, nangako naman ang Apex Mining Company na tutulong ang kumpanya para sa relocation ng mga naapektuhang residente ng landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Ayon kay Teresa Pasis, AMCI Assistant Vice President for Corporate Affairs and Communications, nasa assessment stage na ang 2 ektaryang lupain sa Barangay Malamodao sa Maco at tinitingnan na kung maaari itong maging relocation site.
Bukod sa iniaalok na pansamantalang relocation site, sinabi rin ni Pasis na handang tumulong ang Apex sa iba pang relocation needs ng mga residente. Batay sa pinakauling datos ng Mako MDRRMO, sumampa na sa 78 ang nasawi sa landslide habang 8 katao ang naitalang nawawala. Arangkada Balita. Samantala, nag-deploy na ang mga otoridad ng mga psychometricians at social workers dyan sa lalawigan ng Davao de Oro upang magbigay ng libreng mental health services sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa Barangay Masara sa Mako o bayan ng Mako sa Davao de Oro. Ito'y bilang tugon sa pahayag ng Philippine Mental Health Association Davao City Chapter na bukod sa tulong pinansyal at pagkain, kailangan din ng mga biktima partikular ang mga survivors at namatayan ng psychosocial intervention at stress debriefing. Maliban sa psychosocial support, una nang nagpaabot ang lokal na pamahalaan ng food packs sa mga apektadong pamilya sa Davao de Oro at Davao del Norte. Arangkada Balita. Nakiramay naman ang United Arab Emirates sa mga Pilipinong nasalanta ng pagbaha at landslide sa bayan ng Mako sa Davao de Oro. Una nang nagpahayag ng pakikiramay ang Embahada ng Republic of Turkey sa landslide victims kasabay ng pahayag na handa silang tumulong sa mga Pilipino sa abot ng kanilang makakaya. Habang magbibigay naman ng 70 million pesos humanitarian aid ang United States government sa mga komunidad na apektado ng climate-related crisis sa Mindanao. Patuloy naman ang pag-recover ng team sa mga labi mula sa landslide-hit mining village. Itinaas ng Civil Aeronautics Board ang presyo ng gasolina sa Level 6 para sa Marso at Level 5 para ngayong buwan. Ito ang unang pagkakataon na itinaas ng CAB ang fuel supercharge level ngayong taon matapos ang dalawang magkasunod na pag-downgrade. Sa ilalim ng Level 6, ang mga pasahero sa domestic flights ay magbabayad ng fuel supercharge na 185 pesos hanggang 665 pesos bawat isa, habang ang mga lilipad sa ibang bansa ay sisingilin ng karagdagang 610 pesos hanggang mahigit 4,500 pesos ang bawat isa. Mas mahal ang mga ito kaysa Level 5 rates
na 151 pesos hanggang 542 pesos para sa domestic flights at 498 pesos hanggang 3,700 pesos para sa mga international flights. Ang mga supercharge sa mga gasolina ay mga karagdagang bayad na sinisingil ng mga airline upang mabawi ang kanilang gastos sa gasolina. Ang mga ito ay nasa itaas ng batayang pamasahe na siyang aktwal na halagang binayaran ng pasahero para sa kanyang upuan. Arangkada Balita. Nagkilos protesta naman ang mga membro ng grupong Bayan Muna sa harap ng isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito'y upang kondenahin ang panibagong oil price hike na ikinasana ngayong araw na ito. Pinanawagan din ng grupo na ibasura na ang oil deregulation law. Arangkada Balita. Doble kayod naman ang pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin gaya ng bigas. Ito ang tugon ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan sa survey ng Octa Research na 75% ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng pamahalaan upang matuldukan ang problema sa inflation. Ayon sa kalihim, inaayos na nila ang mga panuntunan upang matiyak ang food security at makalikha ang gobyerno ng maraming trabaho. Pinamamadali na aniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang upang maremedyuhan ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagpapapasok ng pamumuhunan at human capital upang maitaas ang kita. Arangkada Balita. Samantala, latest mula naman sa Filipino Mirror, mag-aalok ang Department of Agriculture ng 1 linggong murang gulay, prutas, bigas at iba pang bilihin sa mga kawani ng DA bilang bahagi ng anibersaryo ng DA Employees Association. Kabilang sa mabibili sa Kadiwa Store ang iba't ibang lowland at highland vegetables na ibibenta sa murang halaga lamang. Uy, sayang naman, ba't lang sa mga empleyado ng DA? Baka pwede naman kami. Katulad na lamang ng upo na nasa 35 pesos na lamang kada kilo, sitaw na 85 pesos, 80 pesos naman ang kada kilo ng patola, habang 60 pesos ang kada kilo ng talong, kalabasa at siling panigang. 80 pesos ang kada kilo ng ampalaya, 70 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas at kamatis. Sa stall naman ng Highland vegetables, mabibili ang carrots, 75 pesos kada kilo, 85 pesos ang patatas, 80 ang bell pepper. Ayan kada kilo po yan, lettuce at cauliflower at 35 pesos naman kada kilo ng repolyo. Matatandang nagbukas ang Kadiwa sa loob mismo ng tanggapan ng DA Central Office dyan sa Quezon City. Arangkada Balita. Inaasahang matutugunan ng programang BBM o Batang Busog Malusog program ang gutom at malnutrisyon sa mga kabataang mag-aaral sa Pilipinas. Ito'y matapos selyuhan ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation o OPAPA at SM Foundation ang isang kasunduan sa pakikipag-ugnayan si Department of Education at Department of Social Welfare and Development. Ayon kay OPAPA Presidential Advisor Larry Gadon, layunin ng partnership na tumutok sa mga pinakamahihirap na komunidad at makapagbigay ng kahit isang pagkain lamang sa mga bata sa isang araw. Kasabay nito, nagpasalamat naman ang opisyal sa SM Foundation na siya aniyang unang tumugon sa kanilang panawagan kaugnay sa programa. Kaugnay nito, sinabi rin ni Atty. Gadon na mayroon silang listahan ng mga paaralan para sa pilot implementation ng nasabing programa. Sa oras na alas 5:30 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa ating IZ Patrol. Panukalang minimum daily wage hike suportado ng National Anti-Poverty Commission.
Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Nagpahayag ng suporta ang National Anti-Poverty Commission o yung NAPC sa panukalang tasa ng minimum daily wage na nakalusot na nga sa Senado. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Danilo Lacerna ng NAPC Formal Labor Sector na ang original nga daw nilang panawagan ay 150 pesos na dagdag sahod, pero mas mainam na rin daw na magkaroon nito kaysa wala. Sinabi ni Lacerna na marami ng tax incentives na binibigay sa mga korporasyon at kumpanya sa ilalim ng iba't ibang batas tulad daw ng One Town, One Product Philippines program at yung 3-8 law. Binigyan din pa ng opisyal ng pondo mula rito ay maaaring magamit ng pribadong sektor upang punan ang kakulangan sa sahod ng mga empleyado at maibsan ang epekto ng inflation. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, 32 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Kuha naman tayo ng update kaugnay sa isinusulong ng COMELEC o ang hakbangin ng COMELEC na ipabawi na ang mga naisumiteng lagda sa kanila kaugnay sa People's Initiative. Ang latest mula Patrol number 5 ay yung Pangkokoyang. Wala pa rin nagwi-withdraw ng kanilang mga perma sa People's Initiative na isinumiti sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang inihayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa kabila ng inilabas nilang withdrawal forms para sa mga individual na nais na bawiin ang kanilang perma. Ayon kay Garcia, sino mang gusto na mag-withdraw ng kanilang perma ay kinakailangan na ipaliwanag at sabihin ang kanilang rason o dahilan sa pagbawi nito. Samantala, hinikayat naman ni election lawyer attorney Romulo Macalintal ang COMELEC na ibalik na lang yung mga signature forms sa mga proponent sa halip na mag-sumiti ng withdrawal forms. Giit ni Macalintal, hindi solusyon ang withdrawal form dahil posibleng hindi naman ma-identify ng COMELEC kung perma nga ng taong nagwi-withdraw ang nasa signature form. It is Patrol number 5. Ay, pang para sa mga ito ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. At sa iba pang balita, tulong ng DOLE at SSS para sa mga nasawi sa landslide, pinamamadali na. Para sa detalye ng balitang yan, muling nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdez. Inihirit ng National Anti-Poverty Commission o NAPC sa DOLE at SSS na apurahin ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa halos 100 individual na nasawi sa landslide sa Davao de Oro. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Danilo Lacerna ng NAPC Formal Labor Sector na humiling sila sa DOLE na magkasa ng investigasyon upang tukuyin kung may paglabag sa occupational health at environment policy kasabay ng pagsisiwalat ng pangalan ng isang mining company. Batay sa investigasyon na humingi rin sila ng tulong mula sa DOLE at DSWD para naman sa mga pamilya ng mga nasawi. Nanawagan din ang ahensya sa SSS na bilisan ang proseso ng mga benepisyo para sa mga biktima ng pagguho ng lupa. Siniguro naman ng komisyon na babantayan din nilang issue upang matukoy daw kung sino ang dapat managot at pinanindigan din nila na maaaring naiwasan ng trahedya kung mas naging strikto sa pagpapatupad ng mga patakaran na may kinalaman dito. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nakuha naman natin ang hatid na ulat ng ating Metro Patrollers. Rank 5, most wanted person dyan sa Caloocan, arestado. Alamin natin ang kabuoang detalye ng balitang yan ihatid ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Good morning, Miss Shida. Good morning, Miss Mayan. Naarestado ang isang most wanted na lalaki sa Caloocan na tinaguri ang rank 5 ng masakote ng warrant and subpoena section na magsagawa ng manhunt operation laban sa mga nagtatago sa mga wanted
o mga wanted sa batas. Kinilala ni Caloocan City Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang akusado na si alias Rick 28, nagkakatay ng baboy at residente ng 147 Ignacio Compound, Barangay 162, Santa Quiteria, Caloocan City. Ayon kay Colonel Lacuesta, nakatanggap ng impormasyon ng pulisya na namataan si alias Rick sa Block 4, Lot 15A, Princess Homes, Barangay Bagumbong ng Lungsod, dakong alas 10:40 linggo ng gabi. Positibo na nasa nabanggit na lugar ng akusado na nagresulta sa pagkadikip dito ng mga otoridad. Si alias Rick ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Barbara Aleli Hernandez Briones ng Family Court Branch 1, Caloocan City noong January 12, 2024 para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa mula sa korte. Hinihintay na lamang ang commitment order habang nakapiit ang salarin sa Caloocan City Police Station. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. At sa iba pang balita, samahan ng mga motorcycle club sa Malabon, pinulong ni Police Brigadier General Rizalito Gapas. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Danny Cruz. Pinulong ni Northern Police District Director Police Brigadier General Rizalito Gapas ang iba't ibang samahan ng motorcycle clubs sa tulong ni Police Colonel J. Baybayan, Chief of Police ng Malabon at sa koordinasyon ng Police Community Relation Office sa pangunguna naman ni Police Captain Melvin Duquila. Ito'y ginanap sa conference room ng Malabon City Police Station. Ayon sa General, ang binubuo niyang federasyon ng samahan ng mga riders na inumpisahan niya sa lungsod ng Malabon ay upang isulong ang kanyang advokasya. Dito ibinahagi ng General sa mga riders ang nagawa niya ito nang siya'y nakadistino pa sa lungsod ng Pasig ang pasunurin ng iba't ibang riders sa tamang disiplina sa pagmamaneho ng kanilang motorsiklo na ligtas sa kapahamakan o aksidente. Bukod dito, tinanong niya ang mga leader o presidente ng bawat samahan kung lahat ng mga miyembro nila ay may kumpletong dokumento gaya ng rehistro at lisensya sa pagmamaneho. Anya, ang mga walang hawak na nabanggit na dokumento ay walang karapatan na magmaneho at gumamit ng kalsada. Tinanong din ng General kung lahat sila'y sumusunod sa batas. Ayon kay General Gapas, ang federasyon na kanyang itatayo ay walang ibang layunin kundi mahikayat pa ang mga riders na pasunurin sa tamang batas sa pagmamaneho ng kanilang motorsiklo. Sa datos ng PNP, tumataas pa ang bilang ng motorcycle riders na naaaksidente at ibang biktima ay namamatay. Sinabi ni General Gapas na ang sinusulong niyang advokasya ay malaki ang maitutulong sa mga riders. Sa pagbuo ng isang grupo na ganito na nagkakasundo at nabubuo sa ganyan na advokasya, malaking bagay para sa amin sa office. Yung palang isulong ninyo, yung advokasya ng safety, courtesy discipline, pagsunod sa batas, yun lamang tatlong yun. Sigurado tayo doon. Diba? Naiaanap natin yung kamalayan sa mga bagay na yan. At I'm very sure, ang makikinabang yan ay tayo din, mga riders. Imagine ninyo kung walang tumatakbo dyan na hindi nakarehistro. Ano yung sabihin nun? Hindi tayo problema pag tayo nabangga. Kasi rehistrado niya, meron siyang insurance. Ikaw din naman research may insurance pa. Sigurado tayo na yun, describe lang talaga kasi disiplinado sana yun. Kung hindi sana yung bumahaga sa kalsada, yung mga hindi rehistrado niya, hindi sana tayo nabangga, di ba? Yan ang tinig ni Police Brigadier General Rizalito Gapas. In-update, ito si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Dako naman tayo sa lalawigan ng Bulacan. Aba, congratulations! Muli raw nakatanggap ng Excellence Award. Alamin natin ang kabuuang report. Ihatid naman niya ni Kuya Louie Angeles. Kuya Louie, good morning! Yes, good morning. Muling tumanggap ng Excellence Award ang pamahalang palalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial Agriculture's Office bilang Most Outstanding Province sa Luzon sa ilalim ng large-scale award category sa iginawad ng Department of Agriculture, Phil Rice Research Institute
dahil dinaos sa RCEP Award Recognition of Partner noong nakaraang Pebrero 8, 2024 sa DA Philippine Research Institute Central Experiment Station, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa pangunguna ni Panlalawigang Pinuno ng Pagsasaka, Maria Gloria Carillo, nakamit ng lalawigan ang pagkilala dahil sa kanilang mahalagang papel sa pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seeds Program sa pamamagitan ng kanilang epektibong seeds delivery distribution target noong 2023 at 2024 dry season. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Governor Daniel Fernando ang bigat ng pagsunod sa mga programa ng DA na nagsisilbing kasangkapan sa pagpapalakas ng competitiveness at kita ng mga magsasaka ng palay sa Bulacan. Sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, hindi lamang natin pinapalakas ang ekonomiya ng Bulacan, nagsisilbi rin itong instrumento upang mabigyan ng sapat na suporta ang mga magsasakang Bulakenyo, ang kanilang dedikasyon at sipag na nagbibigay sa lalawigan ng may masiglang agrikultura at masaganang ani para sa ating mga kababayan, anang gobernador. Noong 2022, tumanggap din ang lalawigan ng Bulacan ng special citation mula sa DA PhilRice matapos makamit ang 100 seats delivery target sa lalawigan at cumulative distribution rate na 98%. Ito si Metro Patrol mula dito sa Bulacan, Metro Patrol ULS para sa Metro Lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa oras alas 5:42 ng umaga, binigyan din ng grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura na isa sa mga dahilan ng pagsadsad ng farm gate price ng lokal na sibuyas ay ang pagbebenta ng smuggled at imported na sibuyas sa mga online platforms. Ayon kay Sinag Executive Director Jason Kainglet, na ibebenta lamang ang mga smuggled na sibuyas sa halagang 25 pesos kada kilo sa Facebook. Nalulugian niya ang mga magsasaka ng sibuyas dahil mula sa 42 pesos kada kilo ng farm gate price nung nakalipas na linggo, muling sumadsad sa 28 pesos kada kilo ang farm gate price ng lokal na sibuyas, habang ang production cost naman nito ay nasa 30 pesos kada kilo. Napipilitan na rin niya magbenta ang mga magsasaka ng maiimbakan ng inaning sibuyas habang mababa pa ang farm gate price nito. Samantala, sa kabila ng pagbagsak ng farm gate price ng sibuyas, nananatili namang matatag o mataas ang retail price nito sa mga pamilihan sa Metro Manila. Arangkada Balita. Malalakasin pa ng Department of Agriculture ang produksyon ng seaweed sa bansa. Ito ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ay upang maibalik ang Pilipinas bilang top export producers ng aquaculture resources. Nabatid na mula sa 80% na seaweed export ng Pilipinas noon ay naungusan na ng Indonesia ang bansa na dati namang 10% lamang ang exportation capacity. Ayon sa kalihim, ang pagbaba ng seaweed production ay dulot ng limitadong suporta sa industriya at kakulangan sa seedlings. Sa pamamagitan ng mga nakalinyang proyekto ng kagawaran, inaasahan ni Secretary Laurel na makababawi ang Pilipinas lalo na at hindi pa nagagamit ang 85,000 hektarya ng seaweed industry area. Sa oras na alas 5:51 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. NBI arestado ang isang Pinay na nang scam sa isang Swiss businessman. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 5, Aya Yupanco. Arestado ng National Bureau of Investigation NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang isang Pinay matapos ang pang-scam sa isang Swiss businessman.
Ayon sa NBI, pinaniniwala ng suspect na si Maidi Monet Buyante, 47 years old, ang biktimang si Lucky Noridin, 47 years old, isang Swiss national na nagtatrabaho siya sa Bureau of Customs at nag-alok na tutulungang ayusin ang maling delivery ng kargamento sa Pilipinas na nagmula sa Africa. Ang kargamento ay naglalaman ng 47 kilo ng ginto at 25 peraso ng diamante o diamond na ihatid sana sa Dubai, ngunit nagkaroon ng aberya sa delivery nang ito'y nasa Kenya. Ayon sa biktima, nakatanggap siya ng email kung saan hiniling na pumunta ito sa Pilipinas at makipagkita sa isang African national na tutulong sa kanya na ayusin ang kargamento. Hiniling ng African na magbayad ng $5,600 o nasa 300,000 pesos at itinuro ang businessman sa Pinay na ibigay ang pera higit sa 100,000 US dollars o mahigit 5 million ang nailabas na pera ng biktima na agad namang nagsagawa ng entrapment operation ng NBI matapos itong magsumbong at naaresto ang suspect sa isang hotel sa Taguig City. Kasong extortion at usurpation of authority ang isinampang kaso ng NBI sa Taguig City Prosecutor's Office habang pinaghahanap naman ang ng mga otoridad ang kasabot nitong African. Ito is Batol number 5. Ay yung pang-comparison elemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, latest naman mula sa mga lalawigan. Alamin natin ang pinahuling kaganapan dyan sa Cagayan na mula kay Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Yes, good morning Ma'am Judith, Ma'am Marian. Ang Cagayan PPO sa ilalim ng pangasiwa ng Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. ay mas pinapaigting ang pagsasagawa ng mga iba't ibang aktibidad simula nang inilunsad ang programang Bagong Pilipinas ang kasalukuyang administrasyon sa panguna ng ating Pangulong si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa katunayan, ay hindi pinalampasan ng Cagayan Ucaps upang mabisita ang isang Agta community sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan, ang isang outreach program ang naisagawa rito bilang pagdiriwang na rin sa anibersaryo ng revolusyon sa EDSA na nagbunga ng natatamasang tunay na kalayaan at demokrasya. Sa naturang aktibidad, dala ng Cagayan Ucaps sa panguna ni Police Major Stanley Banan, Chief Police Community Affairs and Development Unit, sa ilalim ng pangasiwa ng Provincial Director, ang mga tsinelas para sa mga benepisyaryo. Ang pagbibigay ng tsinelas ay isa sa mga pinagpapatuloy sa best practices ng Cagayan Ucaps na tinatawag na pantsinelas ni PD para kapakanan ng publiko. Sa sa simpleng programang inihanda, inabot ni Police Major Banan ang mensahe ng Provincial Director kung saan taus-pusong nagpapasalamat ito sa komunidad sa kanilang presensya. Gayon din ang kanilang buong suporta at tiwala sa mga plano at programa ng PNP Cagayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa buong lalawigan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, pasimpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 25 kataong patay habang 8 iba pang sugatan sa landslide dulot ng malakas na pag-ulan ng niebe o snow dyan sa Afghanistan.
Ito naman ang kinumpirma ni Disaster Management Ministry spokesman Hanan Sayek. Ayon kay Muhammad Nabi Adel, hepe ng Public Works ng Nuristan, pahirapan ang pag-rescue sa mga natabunan dahil sa matinding pagulan nga ng snow. Samantala, pinangangambahan naman ng mga otoridad na tumaas pa ang death toll habang nagpapatuloy ang sinasagawang rescue operations. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ikinalungkot ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao na hindi na niya matutupad ang pangarap na makapaglaro sa Olympics. Ito'y matapos hindi aprobahan ng International Olympic Committee ang kahilingan ng Philippine Olympic Committee na mabigyan ng pagkakataon ng boxing champ na makapaglaro sa Paris Olympics. Sa kabila nito, nangako si Pacquiao na susuportahan ang mga Pinoy athletes na lalaban sa Paris Olympics at sa mga susunod pang edisyon nito. Samantala, nakatakda namang sumabak ang Filipino boxing champ sa exhibition match laban kay kickboxer Buakaw Banchamek sa April 20 sa Bangkok, Thailand. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Senator Manny Pacquiao, yung kanina yon, sabi ko na sa inyo, malungkot naman siya, gusto niya maglaro sa Paris Olympics, maging bahagi. Anyway, eto na ating showbiz news na kung na-disgrasya ang sinasakyang kotse, meron pang viral mamaya, ng Queen of Soul na si Jaya sa California, USA. Ang lungkot din naman ito habang papunta sa concert ni Asia's Songbird Regine Velasquez. Ito naman ang ibinalita ng singer sa kanyang Instagram account kahapon. Kasunod dito, ibinagi ni Jaya sa kanyang Instagram Reels ang eksena sa kalsada, parang yuping-yupi, no, yung sasakyan niya, kung saan makikitang nawasak ang likurang bahagi ng sasakyan. Oh, wala. Teka lang, saglit lang naman. Nagpasalamat naman ang Queen of Soul sa Diyos dahil walang masamang nangyari sa kanila. Hindi natin agad nauhugot yung file So, mag-ingat, Miss Jaya! At para naman sa ating viral news, kinaaliwan ng mga netizen ang TikTok video ng isang pasahero sa jeep na may nakasabay na foreigner. Tila naging isang hamon sa uploader ang pagbabayad sa jeep dahil hindi nito alam kung paano sasabihin sa foreigner ang katagang paabot ng bayad. To the rescue naman at agad na nakisakay ang mga netizens kung paano sasabihin in English ang paabot po ng pamasahe. Ayon sa isang nag-comment, lagyan mo lang ng American accent. Bayad po for one. Meron din nagsabing, please give it to whom it may concern. Ayon pa sa isang comment, excuse me ma'am, can you pass this shipping fee to the driver? At may nagsabi rin na bumaba ka na lang at sumakay ng ibang jeep. Yan ang pinakamaganda rin na comment. Bumaba ka na lang, tapos oo nga, bigla ko tuloy tinignan yung sarili ko. Dapat sa diba na tumingin. Anyway, nako, mga kaibigan, sumayin nyo ang isang oras na balitaan dito po sa Tuesday edition ng Arangkada Balita sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, ganyan din po ng Aliw Channel 23 at syempre sa pangalan ni June Nasino, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po, si Mayan Day Palma. At ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.